Isang pirasong papel, isang pekeng medikal na sertipiko ang pumatay sa aking pagkatao bago pa man ako ilibing. Habang unti-unti akong nilalason ng asawang pinagkatiwalaan ko, mas pinili kong maging baliw sa kanilang paningin upang manatiling matino ang aking puso. Leo, akala mo ba ay nakuha mo na ang lahat? Nagkakamali ka. Dahil sa bawat luhang pumatak sa sahig ng mansyong ito, isang sumpa ang muling isinisilang. Sino ang tunay na nawawala sa sarili? Ang biktima? O ang mga halimaw na nagkukunwaring pamilya? Abangan ang aking muling pagbangon. Itapon mo na ang mga gamot na yan. Stella, hindi na niya kailangan ng pampakalma. Ang kailangan niya ay rehas at 4 na sulok ng puting silid kung saan wala nang makakarinig sa kanyang mga huling hinaing. Ang boses ni Leo ay malamig, walang bahid ang pag-aalinlangan, at tila isang matalim na balisong na bumaon ng malalim sa dibdib ni Isabela. Nakatayo si Isabela sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng library. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang tray ng pagkain. Nagluto siya ng paboritong adobo ni Leo, kahit na ang kanyang paningin ay madalas na lumalabo at ang kanyang mga tuhod ay tila gawa sa marupok na kawayan dahil sa mga vitamins na sa pilitang ipinapainom sa kanya gabi-gabi. Narinig niya ang malutong na tawa ni Stella, ang babaeng ipinakilala ni Leo bilang kanyang personal na nurse. You're so cruel, Leo. Pero aminin mo, ang galing nating umarte. Akala ng lahat, pati na ng mga katulong, ay talagang nawawala na sa sarili ang mahal mong asawa. Konting-konti na lang, makukuha na natin ang pirma niya para sa pagsasalin ng lahat ng ari-arian ng mga Monteverde sa pangalan mo. Isabela is a burden, Stella. Isang pabigat na dapat nang alisin, sagot ni Leo. Narinig ni Isabela ang tunog ng pagkakalapat ng mga labi, isang halik na selyo ng kanilang pagkakanulo. Ang tray na hawak ni Isabela ay unti-unting hiwalay sa kanyang mga daliri. Ang bawat piraso ng kubyertos, ang porselanang plato na puno ng pagmamahal na kanyang inihanda ay bumagsak sa sahig. Ngunit walang ingay na prang o anumang tunog ng pagkabasag ang isinulat ng tadhana sa sandaling iyon. Sa halip, ang tunog ng kanyang mundo na nagkakapira-piraso ay umalingaw-ngaw lamang sa loob ng kanyang sariling bungo. Ang pagkabasag ng seramika ay tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang pagiging bulag. Naramdaman ni Isabela ang init ng luha na dumadaloy sa kanyang pisngi, ngunit ang kanyang lalamunan ay nanatiling tuyo at sarado. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung kailan nagsimula ang lahat ng kasinungalingang ito, ngunit ang kanyang katawan ay tila naging bato. Ang bawat salita ni Leo ay tila isang patak ng asido na tumutunaw sa bawat magandang alaala ng kanilang 7 taong pagsasama. Biglang bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Leo. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng mapagpanggap na pag-aalala ay biglang nagbago. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang nakatingin sa nagkalat na pagkain sa sahig at kay Isabela na nakatulala at nanginginig. Isabela? Kanina ka pa ba riyan? Ang tanong ni Leo. Ang kanyang boses ay muling naging malambing, isang tonong ginagamit ng isang amo sa kanyang alagang hayop na may sakit. Look at what you've done. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka nang lalabas ng silid mo. Your mind is playing tricks on you again, honey. Lumapit si Stella mula sa likuran ni Leo. May hawak na hiringgilya at isang maliit na bulak. Ang kanyang nangiti ay hindi abot sa mga mata. Don't worry, Leo. Mukhang kailangan lang ni Mrs. Monteverde ng isa pang dose ng kanyang gamot para makapagpahinga siya ng maayos. Halika na, Isabela. Ibabalik ka na namin sa kama mo. Sa sandaling iyon, ang takot na nararamdaman ni Isabela ay napalitan ng isang malamig at matalim na puot. Tiningnan niya ang kamay ni Leo na humahawak sa kanyang braso. Ang kamay na dati ay nagpapatulo ng kanyang mga luha sa tuwa. Human ba?
ay tila isang tanikalang bakal na sumasakal sa kanyang kalayaan. Bumalik sa kanyang gunita ang mukha ng kanyang yumaong ama. Naalala niya ang mga huling salita nito. Isabela, ang mansyong ito ay hindi lamang gawa sa bato at kahoy. Ito ay gawa sa karangalan ng ating pamilya. Huwag mong hahayaang makuha ito ng sinumang may maruming hangarin. Pilit na kinalma ni Isabela ang kanyang paghinga. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay sumisigaw na lumaban. Nasampalin si Stella at luraan si Leo, ngunit alam niyang iyon ang inaasahan nila. Kung lalaban siya ngayon, mas lalo nilang mapapatunayan na siya ay baliw. Ibinaba ni Isabela ang kanyang paningin. Hinayaan niyang lumaylay ang kanyang mga balikat. Pinilit niyang magmukhang tulala. Ang kanyang mga mata ay walang buhay na nakatingin sa kawalan. Gusto ko na! Gusto ko na pong matulog! Ang pabulong niyang sabi. Ang boses ay tila isang batang nawawala. Nakita ni Isabela ang palitan ng makahulugang tingin ni Leo at Stella. Isang tagumpay para sa kanila. Inakay siya ni Leo pabalik sa kanyang madilim na silid. Ang silid na dati ay puno ng liwanag. Ngunit ngayon ay nagsisilbi niyang selda. Habang inihuhiga siya ni Leo sa kama, naramdaman ni Isabela ang bawat haplos nito na tila isang uod na gumagapang sa kanyang balat. Ipinikit niya ang kanyang mga mata nang maramdaman ang tusok ng karayom sa kanyang braso. Alam niyang sa loob ng ilang minuto, ang kemikal na yon ay muling gugulo sa kanyang pandama, ngunit sa pagkakataong ito, mayroon siyang isang sandata na wala sila. Ang katotohanan. Habang unti-unting nilalamon ng kadiliman ang kanyang malay, isang tanong ang naiwang nakasabit sa malamig na hangin ng silid, isang tanong na magsisilbing mitya ng kanyang muling pagsilang. Hanggang kailan ko kayang panindigan ang papel ng isang babaeng nawawala sa sarili, bago ko tuluyang makalimutan kung sino ang tunay na Isabela Monteverde. Walang puwang ang isang baliw sa hapagkainan ng mga Monteverde. Ang lugar mo ay dito sa loob ng 4 na sulok ng kwartong ito, kung saan hindi mo mapapahiya ang anak ko. Ang tinig ni Doña Carmen ay parang isang hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan ng silid. Kakagising lang ni Isabela mula sa pagkakaidlip na dulot ng gamot na itinurok sa kanya kagabi. Mabigat ang kanyang talukap, tila may mga batong nakapatong sa kanyang mga mata, ngunit ang bawat salita ng kanyang biyenan ay malinaw na kumikintal sa kanyang pandama. Nakalutang ang paningin ni Isabela sa isang mangkok ng lugaw na nasa ibabaw ng mesa. Malamig na ito, may namuong puting lapisan sa ibabaw at tila ba isang lura sa kanyang pagkatao. Habang ang kanyang biyenan ay nakatayo sa kanyang harapan, suot ang kanyang mamahaling perlas at ang amoy ng mamahaling pabango na tila sumasakal sa hangin, pilit na pinatitigas ni Isabela ang kanyang kalooban. Narinig mo ba ako, Isabela? Huwag kang tumitig sa akin ng ganyan na parang wala kang naiintindihan. Muling bulyaw ni Doña Carmen. Mabuti na lang. At nandito si Stella para asikasuhin ang mga bagay na hindi mo na kayang gawin. Kung hindi dahil sa kanya, baka namatay na sa gutom ang anak ko at ang apo ko sa kapabayaan mo. Pumasok si Stella sa silid, bitbit ang isang baso ng tubig at ang pamilyar na maliit na lalagyan ng gamot. Ang kanyang nangiti ay puno ng pangungutya, isang palihim na tagumpay na tanging sila lang ni Isabela ang nakakaalam. Hayaan niyo na po, Doña Carmen. Alam niyo namang hindi na kontrolado ni Isabela ang kanyang pag-iisip. Ako na ang bahala sa kanya. Sa loob-loob ni Isabela, may isang apoy na gustong sumabog. Gusto niyang isigaw na alam niya ang lahat. Ang pagtataksil nila ni Leo, ang pagpapalit ng kanyang mga gamot, at ang unti-unting pag-agaw sa kanyang buhay. Ngunit nang makita niya ang anino ng kanyang 5 taong gulang na anak na si Lucas sa pintuan, biglang nanlamig ang kanyang mga kamay. Mama? Ang maliit na tinig ni Lucas ay puno ng takot at kalituhan. Bakit po kayo umiiyak? Sinubukang abutin ni Isabela ang kanyang anak. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang kumisay sa ibabaw ng kumot.
Lucas, anak, halika rito sa tabi ni Mama. Ang pabulong niyang pagsamo, ang boses ay basag at tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ngunit bago pa man makalapit ang bata, marahas itong hinila ni Doña Carmen palayo. Huwag, Lucas. Huwag kang lalapit sa mama mo. Masama ang pakiramdam niya at baka masaktan ka lang niya. Halika na. Doon tayo kay Tita Stella mo. Siya ang magbabasa sa'yo ng kwento. Ang bawat hakbang ni Lucas palayo sa silid ay tila isang piraso ng puso ni Isabela na pilit na binubunot mula sa kanyang dibdib. Nakita niya ang lumingon ang bata. Ang mga mata nito ay puno ng luha at hindi maintindihan kung bakit ang kanyang ina ay itinuturing na parang isang panganib. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa anumang epekto ng lason sa kanyang katawan. Uminom ka na, Isabela, ang utos ni Stella habang inilalapit ang puting tableta sa kanyang mga labi. Para ito sa ikabubuti mo, para hindi ka na maging pasakit sa pamilyang ito. Tiningnan ni Isabela ang tableta. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Stella. Sa loob ng ilang saglit, hinayaan niyang makita ni Stella ang isang bahid ng katinuan, isang matalim at malamig na katinuan na tila nagsasabing, alam ko ang ginagawa niyo. Ngunit mabilis din niya itong binawi. Ibinalik niya ang anyo ng isang babaeng tulala. Ang mga labi ay bahagyang nakabukas at ang paningin ay muling nawalan ng direksyon. Tinanggap niya ang gamot. Naramdaman niya ang pait nito sa kanyang dila. Isang pait na pamilyar na sa kanya. Ngunit sa halip na lunukin ito, maingat niya itong itinago sa ilalim ng kanyang dila, sa pagitan ng kanyang gilagid at pisngi, tulad ng itinuro sa kanya ng kanyang instinct na mabuhay. Good girl! Pang-uuyam ni Stella, sabay haplos sa buhok ni Isabela na parang isang aso. Matulog ka na ulit. Huwag kang mag-alala. Kami na ang bahala kay Leo at kay Lucas. Nang makaalis ang dalawa at marinig ang paglock ng pinto mula sa labas, agad na idinura ni Isabela ang tableta sa kanyang palad. Dinurog niya ito nang pino sa loob ng kanyang kamao hanggang sa maging puting alikabok na lamang. Tumayo siya mula sa kama. Kahit na ang kanyang paligid ay tila umiikot pa rin. Lumapit siya sa bintanang may rehas. Ang kanyang mga daliri ay humawak sa malamig na bakal. Mula sa itaas, nakita niya si Leo na pababa ng sasakyan at sinalubong ito ni Stella ng isang yakap at halik sa gitna ng hardin na itinanim pa ng kanyang ama. Ang kanyang paningin ay nagdilim sa puot, ngunit ang kanyang isipan ay nagsimulang bumuo ng isang mapa. Kailangan niyang makalabas, kailangan niyang makahanap ng kakampi. Naalala niya ang isang pangalan, isang taong matagal na niyang hindi nakikita, ngunit palaging tapat sa kanyang ama. Ang abogadong si Mateo. Ngunit paano siya makikipag-ugnayan sa labas kung ang bawat kilos niya ay binabantayan? Paano niya mapapatunayan na siya ay matino kung ang mismong biyenan niya ang nagkakalat ng balita na siya ay isang panganib sa sariling anak? Isang tunog ng pagkakaluskos sa ilalim ng kanyang kama ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang maliit na piraso ng papel ang dahan-dahang itinulak mula sa kabilang panig ng pinto ng isang hindi kilalang kamay. Dahan-dahan, sa kabila ng panghihina, gumapang si Isabela patungo sa pinto at kinuha ang papel. Sa loob nito, may nakasulat na isang numero at isang maikling mensahe sa wikang Tagalog na tila isang hininga ng pag-asa sa gitna ng bagyo. Huwag kang susuko. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Attorney Mateo, salamat sa pagdating. Pasensya ka na at kailangan mo pang masaksihan ang ganitong kalagayan sa loob ng aming tahanan. Ang boses ni Leo ay puno ng pekeng lungkot habang naririnig ni Isabela ang mga yabag ng sapatos na naglalakad sa hallway patungo sa kanyang silid. Mabilis na itinago ni Isabela ang maliit na papel na nakuha niya kanina sa loob ng kanyang unan. Huminga siya ng malalim,
Pinilit na pakalmahin ang tibok ng kanyang puso na tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Nandito ako para sa mga huling papeles ng trust fund ni Don Alejandro. Leo, bilang huling hiling ng tatay ni Isabela, kailangan kong masiguro na maayos ang kalagayan ng kanyang kaisa-isang tagapagmana bago ko pirmahan ang paglilipat ng kontrol. Ang sagot ng isang baritonong boses. Si Mateo. Ang boses na yon ay tila isang malakas na agos ng tubig na dumaan sa tuyot na lupa ng gunita ni Isabela. Naalala niya ang lalaking ito, ang matapat na kaibigan at abogado ng kanyang ama. Ang lalaking dati ay laging nagpapaalala sa kanya na mag-ingat sa mga taong masyadong matamis magsalita. Ngayon, si Mateo ang tanging koneksyon niya sa labas. Ang tanging tao na maaaring makakita sa likod ng kanyang balatkayo. Bumukas ang pinto. Pumasok si Leo kasama si Mateo. Ang abogado ay nakasuot ng isang maayos na gray na suit. Ang kanyang mga mata ay matalas at mapagmasid sa likod ng kanyang salamin. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin, naramdaman ni Isabela ang isang kuryenteng gumapang sa kanyang buong katawan. Isabela, honey, narito si Mateo. Gusto kanyang makita. Ani Leo, habang lumalapit sa kama at hinahawakan ng balikat ni Isabela. Isang haplos na tila isang babala. Isang paalala na bawat maling kilos niya ay may kapalit. Nanatiling tulala si Isabela. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan. Pinaglalaruan ang laylayan ng kanyang puting pantulog. Pinilit niyang magmukhang mahina. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa isang batik ng dumi sa dingding. Isabela, kamusta ka na? Marang tanong ni Mateo habang lumalapit sa gilid ng kama. Hindi siya tumitingin kay Leo. Ang kanyang buong atensyon ay nasa babaeng nasa kanyang harapan. Dahan-dahang itinaas ni Isabela ang kanyang ulo. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata ni Mateo. Isang emosyong matagal na niyang hindi nakikita sa mansyong ito. Gusto niyang sumigaw, Mateo, tulungan mo ako. Nilalason nila ako. Ngunit alam niyang nakabantay si Leo sa likuran niya. Tila isang buwayang naghihintay ng maling galaw ng biktima. Mabuti. Mabuti naman po. Ang mahina niyang sagot. Ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon na tinatangay ng hangin. Sino po? Sino po kayo ulit? Nakita ni Isabela ang bahagyang pagkunot ng noo ni Mateo. Isang maikling sandali ng pagdududa ang dumaan sa mukha ng abogado. Ako si Mateo, Isabela, ang abogado ng tatay mo. Naalala mo ba ang huling pag-uusap natin sa hardin? Noong sinabi mong gusto mong magtayo ng foundation para sa mga batang ulila. Isang pait na ngiti ang muntik nang lumitaw sa mga labi ni Isabela. Alam ni Mateo na hindi siya nakakalimot ng ganoon kabilis. Iyon ay isang pagsubok. Pasensya ka na, Mateo. Singit ni Leo habang pilit na inilalayo ang atensyon ni Mateo. Minsan ay talagang nawawala siya sa sarili. Ang sabi ng doktor, ang trauma ng pagkamatay ni Don Alejandro ang naging mitya ng kanyang depresyon at psychosis. Lumingon si Mateo kay Leo. Ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig. Naiintindihan ko, ngunit kailangan kong makausap si Isabela nang kaming dalawa lang, Leo. Bahagi ito ng legal na protocol para sa mga ganitong uri ng pamamahala ng ari-arian. Pero attorney, hindi siya nasa tamang pag-iisip para sa isang legal na usapan. Leo, kung gusto mong maayos ang paglipat ng trust fund sa pangalan mo bilang asawa, kailangan nating sundin ang proseso. O gusto mong iakyat ko ito sa korte at kumuha pa tayo ng independent medical evaluator? Nakitang manginig ang panga ni Leo sa galit, ngunit mabilis din itong napalitan ng isang mapagpanggap na ngiti. Siyempre, attorney, kung yan ang kailangan, lalabas muna ako sa balkonahe. Huwag mo lang siyang biglain, baka mag-hysterical ulit siya. Nang tuluyang sumara ang pinto at makitang nakatayo si Leo sa labas ng balkonahe, ngunit nakatanaw pa rin sa kanila,
Sa pamamagitan ng salaming pinto, lumapit si Mateo nang mas malapit kay Isabela. Kumuha si Mateo ng isang ballpen sa kanyang bulsa at isang piraso ng papel. Kunwari ay may ipinapapirma siya sa isang dokumento. Ngunit sa ilalim ng folder, ang kanyang daliri ay mabilis na gumalaw. Isabela. Ang pabulong niyang tawag, ang kanyang boses ay puno ng panginginig na hindi maririnig ni Leo mula sa labas. Tingnan mo ako. Huwag kang titingin sa bintana. Dahan-dahang lumingon si Isabela. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo ng malalim. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ni Isabela ay tila gumuho. Isabela, nakita ko ang medical report mo. Hindi tumutugma ang dosage ng gamot na ibinibigay nila sa'yo sa sakit na sinasabi nila. Mabilis na bulong ni Mateo habang nakayuko sa folder. Alam kong naririnig mo ako. Kung totoo ang hinala ko, hawakan mo ang kamay ko ng mahigpit. Naramdaman ni Isabela ang init ng kamay ni Mateo na nasa ibabaw ng folder. Ito na ang pagkakataon niya. Sa ilalim ng taklob ng mga dokumento, ang nanginginig na kamay ni Isabela ay dumapo sa palad ni Mateo. Hindi lang niya ito hinawakan, baon ang lahat ng kanyang takot, galit at pag-asa. Bumaon ang kanyang mga kuko sa balat ni Mateo. Isang tahimik na pagsigaw, isang desperadong paghingi ng saklolo. Nanatiling matatag si Mateo. Hindi siya nagpakita ng anumang reaksyon sa sakit, ngunit ang kanyang mga mata ay nagningning sa determinasyon. Isabela, hindi ka baliw. Sabihin mo sa akin ang totoo. Bago pa mahuli ang lahat, ang pabulong na pagsamo ni Mateo, ang kanyang boses ay tila isang panalangin sa gitna ng impyerno. Huwag mong kalimutan, Isabela, noong naghihingalo ang itay mo at halos lumuhod sa harap ng mga bangko, ako ang naging kamay at paa niya. Ako ang sumalba sa kumpanya habang ikaw ay abala sa pag-iyak sa kanyang tabi. Ngayon, itong pirma na lang na ito ang hinihingi ko bilang kapalit ng lahat ng sakripisyo ko. Ang boses ni Leo ay hindi na ang malambing na tonong ginamit niya kanina sa harap ni Mateo. Ngayon, ang kanyang tinig ay tila isang malamig na hanging galing sa sementeryo, puno ng panunumbat at lason. Katatapos lang makaalis ni Mateo, at bago pa man makahinga ng maluwag si Isabela, ay muli na siyang nilamon ng presensya ng kanyang asawa. Nakalutang ang paningin ni Isabela sa isang makapal na folder na inilapag ni Leo sa kanyang kandungan. Ang puting papel sa loob nito ay tila isang hatol ng kamatayan. Ano po ito, Leo? Ang pabulong niyang tanong, habang pilit na pinapanatili ang anyo ng isang litong babae. Isang dokumento lang para sa kaligtasan niyo ni Lucas, honey? Ani Leo, habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ni Isabela. Ang haplos na iyon ay tila isang uod na gumagapang sa kanyang anit, nakakasuka at nakakapanghina. Dahil sa sakit mo, hindi mo na kayang hawakan ang mga desisyon sa kumpanya. Pinirmahan na ni Doña Carmen ang kanyang bahagi. Kailangan na lang natin ang sayo para hindi na tayo gambalain pa ng mga abogado na katulad ni Mateo. Tumalikod si Leo at lumakad patungo sa bintana. Tinitingnan ang malawak na lupain ng mga Monteverde na tila ba pag-aari na niya ito. Utang mo sa akin ang lahat, Isabela. Isipin mo na lang, kung wala ako, baka matagal na kayong pulubi. Isang pirma lang at mananatili ka sa bahay na ito. Isang pirma lang at hindi kita ipapadala sa institusyon sa probinsya kung saan wala nang makakakita sa'yo. Naramdaman ni Isabela ang isang matinding panginginig na nagsisimula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Leo ay isang patunay ng kawalang hiyaan nito. Ang sakripisyo na sinasabi nito ay ang unti-unting pag-ubos sa yaman ng kanyang ama, habang siya ay pinapaniwalang siya ay walang silbi. Kinuha ni Leo ang isang gintong ballpen, ang ballpen na regalo ni Don Alejandro sa kanya noong siya ay graduate, at marahas na isiniksik ito
sa pagitan ng mga daliri ni Isabela. "Pirma na, Isabela. Huwag mo nang hintayin na mawalan ako ng pasensya." Ang mariing utos ni Leo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik na sa galit. Dahan-dahang itinapat ni Isabela ang dulo ng ballpen sa ibabaw ng linya. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng totoo, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa puot na nararamdaman niya. Nakikita niya ang pangalan ni Leo bilang sole executor and trustee. Kung pipirma siya, mawawala na ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang pamilya. Magiging ganap na siyang bilanggo sa sarili niyang tahanan. Lumingon siya sa isang maliit na litrato sa gilid ng kanyang kama. Ang litrato nila ni Lucas noong nakaraang taon. Sa likod ng litratong yun ay ang mga alaala ng isang masayang pamilya na binuo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. "Pirma na!" sigaw ni Leo, sabay hampas sa gilid ng kama, na lumikha ng isang malakas na tunog na nagpatalon sa puso ni Isabela. 1 milimetro na lang ang layo ng dulo ng ballpen sa papel. Ipinikit ni Isabela ang kanyang mga mata, humihingi ng tawad sa kanyang ama sa loob ng kanyang isipan. Ang kanyang mga daliri ay nagsimula ng gumalaw para gumuhit ng unang letra ng kanyang pangalan. Ngunit bago pa man maglapat ang tinta sa papel, isang matinis at puno ng pighating iyak ang umalingaw-ngaw mula sa pasilyo. "Mama! Mama! Ayoko po rito! Tita Stella, nasasaktan po ako." Ang boses ni Lucas, ang iyak ng kanyang anak, ay tila isang kidlat na tumama sa diwa ni Isabela. Biglang napatigil ang kanyang kamay. Ang ballpen ay dumulas at bumagsak sa sahig na lumikha ng isang maliit na tunog sa gitna ng katahimikan. Agad na lumingon si Leo sa pinto. Ang kanyang mukha ay namumula sa inis dahil sa istorbo. Samantala, ang puso ni Isabela ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi lang basta iyak iyon. Iyon ang iyak ng isang batang humihingi ng saklolo. Ano ang ginagawa ni Stella kay Lucas sa kabilang silid? Anong klaseng panganib ang kinakaharap ng kanyang anak habang siya ay nakakulong dito at pilit na pinapipirma sa kanyang sariling pagkatalo? "Leleo, si Lucas." Ang pabulong na sabi ni Isabela, ang kanyang mga mata ay puno ng tunay na takot. Tiningnan ni Leo ang ballpen sa sahig. Pagkatapos ay ang papel na wala pang pirma. At huli ay ang kanyang asawang tila nagigising na mula sa pagkakahimbing. Isang madilim na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Leo. "Huwag kang mag-alala, Isabela. Kapag natapos na tayo rito, bibisitahin natin si Lucas. Pero hanggat hindi mo ito pinapirmahan, mananatili siyang kasama ni Stella. At alam nating dalawa kung gaano kawalan ng pasensya si Stella sa mga batang makulit." Ang iyak ng bata ay parang ingay lang ng radyo. "Isabela, pwede nating hinaan ang volume o pwede nating patayin ng tuluyan para hindi na tayo maabala." Ang boses ni Leo ay malamig na parang bakal, walang bahid ng awa habang nakatitig sa kanyang asawa. Ang bawat salita niya ay tila isang mariing banta na nakatutok sa lalamunan ni Isabela. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Leo. Mabilis siyang lumabas ng silid upang patahimikin ang bata, na iniwan ang mga papeles at ang gintong ballpen sa ibabaw ng kama. Nang marinig ni Isabela ang paglayo ng mga yabag ni Leo sa pasilyo, mabilis siyang kumilos. Wala na ang anyo ng isang babaeng tulala. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon at takot para sa kanyang anak. Ngunit alam niyang kung susugod siya roon nang walang plano, lalo lang siyang mapapahamak. Hinanap ng kanyang mga mata ang lumang Biblia ni Don Alejandro na nasa ibabaw ng bedside table. Ang tanging bagay na hindi kinuha ni Leo dahil akala niya ay wala itong silbi. Naalala ni Isabela ang sinabi ni Mateo kanina. "Tingnan mo ang paboritong bersikulo ng papa mo." Nanginginig ang mga daliri ni Isabela habang binubuklat ang mga pahina ng luma at amoy alikabok na libro. Sa gitna ng mga pahina ng awit 23, may isang manipis na piraso ng papel na nakasingit. Hindi ito basta sulat.
Ito ay isang maliit na mapa ng mansyon na may mga markang kulay pula at isang maikling mensahe sa likod. Isabela, alam ko ang lahat. Ang bawat gamot na ibinibigay nila ay nakatala sa akin. Huwag kang pipirma sa anumang dokumento. May lihim na lagusan sa likod ng malaking painting sa library ng papa mo na diretsyong lalabas sa lumang hardin. Doon kita hihintayin bukas ng gabi sa oras ng fiesta. Mag-ingat ka. Isang maikling buntong hininga ng pag-asa ang kumawala sa mga labi ni Isabela. Hindi siya nag-iisa. Si Mateo, ang lalaking palaging nasa anino ng kanyang buhay, ay narito para iligtas siya. Naramdaman niya ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang damdamin na matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng kanyang tungkulin bilang asawa ni Leo. Biglang bumukas ang pinto. Mabilis na isinara ni Isabela ang Biblia at muling ibinalik ang kanyang maskara ng kawalang malay. Pumasok si Stella. Hila-hila sa braso si Lucas na halos hindi na makahinga sa kapaguran at takot. Ang buhok ng bata ay magulo at may maliit na pasa ito sa kanyang braso. Isang pasang tila isang uling na sumunog sa kaluluwa ni Isabela. O heto na ang munting prinsipe mo, pang-uyam ni Stella habang itinutulak ang bata patungo sa kama. Masyadong maingay, parang nanay niya. Buti na lang at mabilis mapagod. Mama, ang pabulong na tawag ni Lucas habang gumagapang patungo sa yakap ni Isabela. Niyakap ni Isabela ang kanyang anak ng mahigpit. Naramdaman niya ang mabilis na tibok ng puso ng bata laban sa kanyang dibdib. Inamoy niya ang buhok ni Lucas, ang pamilyar na amoy ng baby powder na hinaluan ng amoy ng pawis. Ito ang kanyang golden moment sa gitna ng impyerno, ang yakap ng kanyang anak, ang nagbibigay sa kanya ng lakas na maging matatag. Don't worry, Isabela. Ani Stella habang naglalakad sa paligid ng silid, hinahawakan ang mga mamahaling gamit ni Isabela na tila ba sa kanya na ang mga ito. Kapag napirmahan na ni Leo ang lahat, hindi mo na kailangang mag-alala kay Lucas. Ako na ang magiging bagong mama niya habang ikaw ay nagpapahinga sa mental institution. Tumingala si Isabela at sa unang pagkakataon, hinayaan niyang makita ni Stella ang isang bahid ng kanyang puot. Hinding-hindi mo makukuha ang anak ko. Ang pabulong niyang sabi, ang boses ay mababa at puno ng panganib. Tumawa si Stella ng malakas, isang tunog na parang kaskas ng yero sa semento. Really? At paano mo ako pipigilan? Baliw ka sa paningin ng mundo, Isabela. Isang salita ko lang, maniniwala ang lahat na sinaktan mo si Lucas. Kinuha ni Stella ang gintong ballpen sa kama at itinapat ito sa mukha ni Isabela. Pirmahan mo na ang papeles bukas o sisiguraduhin kong ang susunod na iyak ni Lucas ay hindi mo na maririnig kailanman. Nang makaalis si Stella, naiwan si Isabela, nayakap ang kanyang anak sa dilim. Ang Biblia sa kanyang tabi ay tila nagbibigay ng isang hindi nakikitang liwanag. Bukas ang gabi ng fiesta. Bukas, kailangang magtagumpay ang kanyang plano. Ngunit habang tinitingnan niya ang mapa ni Mateo, napansin niya ang isang maliit na detalye na nakaligtaan niya kanina. May isang pangalan na nakasulat sa pinakaibaba ng papel. Isang pangalang hindi niya inaasahang makita. Doña Carmen. Bakit nasa kampo ni Mateo ang pangalan ng kanyang biyenan? Kakampi ba ito o isang patibong? Kainin mo yan, Isabela. Yan ang nararapat sa isang baliw na tulad mo, ang mamuhay sa dumi at tira-tira ng mga taong tunay na nagmamay-ari ng bahay na ito. Ang boses ni Stella ay tumataginting sa loob ng silid, puno ng lason at tuwa habang tinitingnan niya ang platong itinapon niya sa sahig. Ang lugaw na inihanda para sa almusal ni Isabela ay nagkalat sa makintab na nara, tila isang mantsa sa dangal ng pamilya Monteverde. Ang bawat butil ng kanin na dahan-dahang gumugulong sa sahig ay tila pagkutya sa kalagayan ni Isabela, isang reyna na ngayon
ay ginagawang alipin sa sarili niyang palasyo. Nakatitig lamang si Isabela sa nagkalat na pagkain. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang bestida. Ang kanyang mga kuko ay tila ibig ng bumaon sa sariling balat upang pigilan ang pagsabog ng galit na naglalumiyab sa kanyang dibdib. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Lucas na nakatago sa likod ng kurtina. Ang maliliit na kamay nito ay nakatakip sa bibig upang pigilan ang paghikbi. Ang imaheng iyon, ang kanyang anak, natakot sa loob ng sariling tahanan. Ang pinakamasakit na sampal na tinanggap ni Isabela sa buong buhay niya. O bakit hindi ka gumagalaw? Akala ko ba ay nagugutom ka? Muling pang-uuyam ni Stella habang dahan-dahang iniaangat ang kanyang paa at itinutungtong ang suot na mamahaling sapatos sa ibabaw ng nagkalat na pagkain. Sige na, Isabela. Ipakita mo sa amin kung gaano ka na talaga kalala. Ipakita mo kay Leo na wala ka ng pinagkaiba sa isang asong gala. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat, tila isang kumunoy na humihigop sa huling hininga ng katinuan ni Isabela. Sa bawat segundong lumilipas, ang pagnanais niyang tumayo at saktan ang babaeng nasa harap niya ay lalong tumitindi. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, tila naririnig niya ang boses ni Mateo. Huwag kang padadala sa emosyon, isang maling galaw at mawawala sa'yo si Lucas. Dahan-dahan, sa paraang tila isang taong wala sa sarili, lumuhod si Isabela sa sahig. Ang malamig na sahig ay dumampi sa kanyang mga tuhod, ngunit hindi niya ito naramdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang titig ni Stella na puno ng tagumpay. Isang golden moment ng kanyang pagtitiis ang naganap nang abutin niya ang isang piraso ng basag na plato. Sa halip na gamitin itong sandata, maingat niya itong inilagay sa kanyang palad. Tila ba ito ang pinakaimportanteng kayamanan sa mundo? Ayan, ganyan nga, sabi ni Stella na may kasamang malutong na tawa. You look so pathetic, Isabela. Kung nakikita ka lang ng tatay mo ngayon, baka mamatay siya ulit sa hiya. Ang pagbanggit sa kanyang ama ang naging mitya ng isang tahimik na pagguho sa loob ni Isabela. Ang kanyang lalamunan ay nanikip at ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang ipinipid. Ang sakit ng pagkakanulo ni Leo ay kaya niyang tiisin. Ang pambabastos ni Stella ay kaya niyang lunukin. Ngunit ang yurakan, ang alaala ng kanyang ama, ay isang sugat na hinding-hindi na maghihilom. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Leo. Kasunod si Doña Carmen. Ang mukha ng kanyang asawa ay walang emosyon. Tila ba ang nakikitang eksena ay isang pangkaraniwang bagay lamang. Leo, tingnan mo ang asawa mo. Bungad ni Stella na agad lumapit kay Leo at humawak sa braso nito. Sinasabi ko sa'yo, lumalala na ang kondisyon niya. Pati ang pagkain niya ay itinatapon na niya sa sahig at nilalaro. Tumingin si Leo kay Isabela na nasa sahig pa rin. Walang bahid ng awa sa kanyang mga mata, tanging pagkadiri at pagmamadali. Isabela, sapat na ang eksenang ito. Mamayang gabi, pagkatapos ng prosesyon sa fiesta, pipirmahan mo ang mga papeles sa library. Wala na akong pakialam kung ano ang gawin mo pagkatapos niyan, basta makuha ko ang kailangan ko. Lumingon si Leo kay Doña Carmen na nananatiling tahimik sa pintuan. Mama, ihanda mo na ang sasakyan para bukas ng umaga. Pagkatapos niyang pumirma, ililipat na natin siya sa San Jose Asylum. Ayoko nang makita ang mukha niya sa bahay na ito. Nang makaalis ang tatlo at maiwan ang katahimikan, unti-unting itinaas ni Isabela ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi natulala. May isang matalim na liwanag na nagmula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Alam niya ang plano ni Mateo. Alam niya ang tungkol sa lihim na lagusan sa library. Ngunit ang narinig niya tungkol sa San Jose Asylum
ay nagbigay sa kanya ng isang bagong uri ng takot. San Jose Asylum ay isang lugar kung saan ang mga taong ipinapadala ay hindi na muling nakakalabas ng buhay. Isang impyerno sa lupa na pag-aari ng mga kaibigan ni Leo. Tumayo si Isabela. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, ngunit ang kanyang paninindigan ay matatag. Nilapitan niya si Lucas na unti-unti nang lumalabas sa pinagtataguan. Niyakap niya ang anak ng mahigpit. Isang yakap na tila ba yun na ang huling pagkakataon na mararamdaman nila ang init ng isa't isa. Mama, aalis po ba tayo? Pabulong na tanong ni Lucas. Ang boses ay puno ng pag-asa. Hindi sumagot si Isabela. Sa halip, tiningnan niya ang pintuan kung saan lumabas ang kanyang biyenan. Bakit nasa listahan ni Mateo si Doña Carmen? Kaaway ba talaga ang matanda? O mayroon itong itinatagong sikreto na maaring maging susi sa kanyang kaligtasan? Isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa kanilang pagyayakapan. Isang boses ng katulong ang narinig mula sa labas. Ma'am Isabela, pinapatawag po kayo ni Doña Carmen sa kanyang silid. Ngayonin na po, at mag-isa lang daw po kayo. Huwag mong isiping na itatago mo ang lahat sa likod ng mga matang yan, Isabela. Kilala kita simula noong bata ka pa. Alam ko kung kailan ka nagsisinungaling. At alam ko kung kailan mo lang ginagawa ang lahat ng ito para mabuhay. Ang tinig ni Doña Carmen ay mahina, halos pabulong. Ngunit ang bawat salita ay tila isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Isabela. Sa loob ng madilim na silid ng kanyang biyenan, kung saan ang amoy ng insenso at lumang kahoy ay nanunuot sa bawat sulok, naramdaman ni Isabela ang isang matinding panginginig. Nakaupo ang matanda sa kanyang malaking silya. Ang mga kamay na puno ng alahas ay nakapatong sa isang lumang album ng mga larawan. Dahan-dahang isinara ni Doña Carmen ang pinto at nilak ito. Ang tunog ng pagpihit ng susi ay tila isang hudyat. Nawala ng takas si Isabela. Huminga ng malalim ang nakababatang babae. Pilit na pinapanatili ang kanyang maskara ng kawalang malay. Ngunit ang talas ng titig ni Doña Carmen ay tila bumubutas sa kanyang puso. Bakit niyo po ako pinatawag, Mama? Ang pabulong na tanong ni Isabela, ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon na tinatangay ng hangin. Imbes na sumagot ng masama, dahan-dahang tumayo si Doña Carmen at lumapit sa kanya. Ang kanyang bawat hakbang sa sahig na nara ay tila isang mabigat na pasanin. Nang makalapit siya, hinawakan niya ang mukha ni Isabela. Isang haplos na hindi puno ng galit, kundi ng isang mapait na pagsisisi. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandaling ang isang kaaway ay nagpapakita ng isang bahid ng pagkatao. Ang tatay mo si Alejandro. Siya ang pinakamatalik na kaibigan ng aking asawa. Hindi ko hahayaang ang kaisa-isang anak niya ay mabulok sa isang asilo dahil sa kasakiman ng sarili kong anak. Ang pabulong na pahayag ni Doña Carmen, ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Ang lahat ng kanyang hinala tungkol sa biyenan ay tila naglaho. Mama, alam niyo po, alam niyo ang ginagawa ni Leo at Stella? Alam ko ang lahat, Isabela. Pero bilang isang ina, mahirap tanggapin na ang anak mo ay naging isang halimaw. Ani Doña Carmen habang mabilis na binubuksan ang isang maliit na drawer sa kanyang mesa. Kinuha niya ang isang lumang susi na may nakatali na pulang laso. Heto, ito ang susi sa lihim na vault sa library ng papa mo. Hindi lang pera ang nandoon, Isabela. Nandoon ang ebidensya na hindi aksidente ang pagkamatay ni Alejandro. Nandoon ang talaarawan ng mekaniko na binayaran ni Leo para putulin ang preno ng sasakyan ng tatay mo. Ang katotohanan ay tila isang malakas na suntok sa sikmura ni Isabela. Napasandal siya sa dingding. Ang kanyang paningin ay nagdilim sa sobrang sakit. Ang lalaking pinangakuan niya ng buhay, ang lalaking ama ng kanyang anak, ay ang siya ring pumatay sa kanyang ama. Ang pait ng katotohanan ay mas matindi pa.
kaysa sa anumang lason na ipinainom sa kanya. Bakit niyo po ito sinasabi sa akin ngayon? Tanong ni Isabela, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Dahil ngayong gabi, sa oras ng prosesyon, balak kanilang itakas pagkatapos mong pumirma. Wala nang oras, Isabela. Ibigay mo ang susing ito kay Mateo. Siya lang ang tanging makakatulong sa'yo. Huwag kang magkakamaling magtiwala sa kahit sino sa bahay na ito, maliban sa kanya. Biglang narinig ang isang malakas na katok sa pinto. Mama, buksan mo ang pinto. Bakit nakalak? Ang boses ni Leo, puno ng pagdududa at awtoridad. Mabilis na isinilid ni Isabela ang susi sa loob ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso. Mabilis na bumalik si Doña Carmen sa kanyang upuan at muling nagmukhang matapang at malupit. Buksan mo na ang pinto, Isabela. Bilisan mo! Bulyaw ni Doña Carmen, ang boses ay muling naging malamig at puno ng pangungutya para marinig ni Leo sa labas. Nang buksan ni Isabela ang pinto, pumasok si Leo na may dalang kakaibang ngiti. Tumingin siya sa kanyang ina. Pagkatapos ay sa asawa niyang tila galing sa isang matinding pag-iyak. Anong nangyayari rito? Bakit ka umiiyak, Isabela? Tanong ni Leo habang hinahawakan ng braso ni Isabela nang mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ng babae. Pinapagalitan ko lang ang asawa mo, Leo. Napakabagal kumilos, parang pagong. Hindi na talaga siya nababagay sa pamilyang ito. Sagot ni Doña Carmen habang hindi tumitingin sa kanila. Hinigpitan ni Leo ang hawak sa braso ni Isabela. Huwag kang mag-alala, Mama. Malapit na siyang mawala sa paningin natin. Mamayang gabi, matatapos na ang lahat. Hinarap ni Leo si Isabela. Ang kanyang mukha ay nasa harap na ng mukha nito. Isabela, ihanda mo na ang sarili mo. Sa oras na tumunog ang mga kampana ng simbahan para sa prosesyon, pupunta tayo sa library. Isang pirma mo lang at magiging malaya ka na. Nang lumabas sila ng silid, naramdaman ni Isabela ang bigat ng susi sa kanyang dibdib. Alam niyang ang gabing ito ang magiging pinakamahaba sa kanyang buhay. Ngunit habang naglalakad siya sa pasilyo, nakita niya si Stella na may hawak na isang itim na bag, tila nag-eempake na para sa isang mahabang paglalakbay. Sa isang sulok ng hagdanan, isang anino ang mabilis na gumalaw. Isang pamilyar na boses ang bumulong mula sa dilim ng pasilyo. Isang boses na nagpatigil sa tibok ng puso ni Isabela. Ang oras ay tumatakbo, Isabela. Sigurado ka bang ang susing hawak mo ay ang susi sa kaligtasan o ang susi sa sarili mong libingan? Huwag mong asahan na ang mga bituin sa langit ay sasagip sa iyo, Isabela. Ang tanging liwanag na matitira sa iyo bukas ay ang ilaw ng selda kung saan ka mabubulok. Ang boses ni Leo ay tila isang malamig na hanging pumasok sa silid bago siya tuluyang umalis para asikasuhin ang mga huling detalye ng kanyang tagumpay. Sa gabi ng fiesta, nanatili si Isabela sa balkonahe. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa malamig na rehas habang tinatanaw ang malayo. Sa ibaba, maririnig ang mahinang tugtog ng banda mula sa plaza at ang tawanan ng mga tao, mga tunog na tila nagmumula sa isang mundong hindi na niya kabilang. Naramdaman ni Isabela ang bigat ng susi sa kanyang dibdib. Ang susing ibinigay ni Doña Carmen. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, isang anino ang dahan-dahang gumalaw mula sa mga puno ng mangga sa ibaba ng kanyang balkonahe. Isabela, ang pabulong na tawag na yon ay sapat na upang mapatigil ang hininga ni Isabela. Hindi siya pwedeng magkamali. Iyon ang boses ni Mateo. Mabilis siyang lumingon sa paligid. Sinisiguradong walang nakakakita bago siya sumagot ng mahina. Mateo, anong ginagawa mo rito? Mapanganib. Baka makita ka ng mga tauhan ni Leo. Sa isang iglap, tila isang bihasang anino, nakaakyat si Mateo sa pader at nakarating sa pasamano ng balkonahe. Ang kanyang paghinga ay bahagyang mabilis at ang kanyang mga mata
ay nag-aalab sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi siya nagsalita agad. Sa halip, hinawakan niya ang mga kamay ni Isabela na nakakapit sa rehas. Ang init ng kanyang palad ay tila isang lunas sa naninigas na katawan ni Isabela. Hindi ko kayang hayaan kang mag-isa ngayong gabi, Isabela. Nakuha ko ang mensahe mo. Nalaman ko rin ang tungkol sa San Jose Asylum. Hinding-hindi ko papayagang hawakan kanila. Ang pabulong na pangako ni Mateo, ang kanyang boses, ay puno ng determinasyon at isang emosyong matagal na niyang itinatago. Ito ang golden moment ni Isabela. Sa gitna ng lahat ng dumi at lason na ipinararanas sa kanya ni Leo, ang titig ni Mateo ay tila isang malinis na salamin na nagpapaalala sa kanya na siya ay mahalaga, na siya ay hindi baliw. Dahan-dahang inilabas ni Isabela ang susi mula sa kanyang damit at inabot ito kay Mateo. Ito ang susi sa vault, sa library ni Papa, sabi ni Doña Carmen. Nandoon ang ebidensya laban kay Leo. Mateo, kailangan mong makuha yon bago magsimula ang prosesyon. Iyon lang ang tanging paraan para mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ni Papa. Ang pabulong na paliwanag ni Isabela, ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. Tiningnan ni Mateo ang susi, pagkatapos ay muling tumingin kay Isabela. Hinawakan niya ang mukha ng babae, isang haplos na puno ng paggalang at matinding pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Isabela, makinig ka sa akin. Kapag tumunog ang kampana para sa Ave Maria, kailangan mong dalhin si Lucas sa likod ng painting sa library. Huwag kang lilingon. Magtitiwala ka ba sa akin? Tumango si Isabela. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa dibdib. Higit pa sa buhay ko, Mateo. Sa loob ng ilang saglit, ang mundo ay tila huminto. Ang ingay ng fiesta sa malayo ay naglaho, at ang tanging natira ay ang dalawang pusong nagtatagpo sa ilalim ng mga bituin. Ito ang kilig na matagal nang hindi nararamdaman ni Isabela, ang pakiramdam na ikaw ay ligtas, na ikaw ay pinoprotektahan. Inilapit ni Mateo ang kanyang noo sa noo ni Isabela, isang tahimik na panata ng katapatan. Ngunit ang katahimikan ay biglang bumasag nang marinig ang isang malakas na tunog ng pagpihit ng doorknob mula sa loob ng silid ni Isabela. Isabela, sino ang kausap mo riyan? Ang boses ni Stella ay matinis at puno ng paghihinala. Mabilis na binitiwan ni Mateo ang kamay ni Isabela at dahan-dahang bumaba sa pader. Tila muling naging bahagi ng kadiliman. Bukas ng gabi, Isabela, magiging malaya ka na. Ang huli niyang bulong bago tuluyang naglaho. Mabilis na humarap si Isabela sa pinto nang bumukas ito. Pumasok si Stella. Ang kanyang mga mata ay mapanuri habang tinitingnan ang buong balkonahe. Anong ginagawa mo rito sa labas? Akala ko ba ay natutulog ka na? Gusto ko lang makita ang mga bituin. Ang pabulong na sagot ni Isabela, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Lumapit si Stella at hinawakan ang braso ni Isabela ng mahigpit. Huwag kang magmalinis, Isabela. Amoy lalaki ang paligid. May kausap ka ba rito? Tumingin si Stella sa ibaba ng balkonahe, ngunit wala siyang nakitang anino. Lumingon siya muli kay Isabela at may napansin sa sahig. Isang maliit na butones na galing sa suit ni Mateo na nalaglag nang siya ay bumaba. Dahan-dahang yumuko si Stella at pinulot ang butones. Isang madilim at nakakatakot na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. O, tingnan mo nga naman. Mukhang may bisita kang hindi namin alam, Isabela. Akala mo ba ay makakatakas ka? Bukas, bago pa man tumunog ang kampana, sisiguraduhin kong wala ng Mateo na darating para iligtas ka. Hindi mo naaabutan ang pagsikat ng araw sa mansyong ito, Isabela. Ang susunod na umagang gigising ka ay sa loob na ng isang silid na walang bintana, kung saan ang tanging maririnig mo ay ang sarili mong mga pagsigaw. Ang boses ni Leo ay tila isang malamig na hatol na bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Kakasikat pa lamang ng araw sa araw ng fiesta,
Ngunit ang kapaligiran sa loob ng mansyon ay tila mas madilim pa sa hating gabi. Nakatayo si Isabela sa gitna ng kanyang silid. Ang kanyang mga kamay ay nakayukom habang nakatingin sa labas ng bintana. Isang puting sasakyan, isang ambulansya na may tatak ng San Jose Asylum, ang dahan-dahang pumarada sa tapat ng malaking gate. Naramdaman ni Isabela ang isang matinding panginginig sa kanyang mga tuhod. Mas maaga ang dating nila kaysa sa inaasahan niya. Ang plano ni Mateo ay para sa gabi, ngunit tila binago ni Leo at Stella ang kanilang laro. Pumasok si Stella sa silid, suot ang isang mapanuyang ngitngi. Hawak pa rin niya ang butones na nakuha niya kagabi sa balkonahe. Masyado kang naging kampante, Isabela. Akala mo ba ay hindi namin mapapansin ang bisita mo? Masyado ka ring naging desperada para humingi ng tulong sa isang abogadong tulad ni Mateo. Lumingon si Stella kay Leo na nakasandal sa pinto. Leo, baka gusto mong itanong sa asawa mo kung anong klaseng serbisyo ang ibinibigay ni Attorney Mateo sa kanya gabi-gabi rito sa balkonahe? Ang panga ni Leo ay tumigas sa galit. Humakbang siya palapit kay Isabela at marahas na hinawakan ang kanyang panga. Pilit itong iniharap sa kanya. Talagang wala kang kahihiyan, Isabela. Hindi mo lang ako niloloko sa pera, kundi pati sa dangal ko bilang asawa. Mabuti na lang at naisipan naming dalhin ka na sa asilo ng mas maaga. Hindi totoo yan, Leo. Ang pabulong na sagot ni Isabela, ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Hindi niya kayang ipaliwanag ang katotohanan dahil lalo lang itong magpapahamak kay Mateo. Tama na ang drama. Bulyaw ni Doña Carmen na biglang pumasok sa silid. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng galit. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata ni Isabela, may isang mabilis na senyas ang kanyang ibinigay. Isang bahagyang pagturo sa library sa ibaba. Leo, huwag mo nang sayangin ang oras mo sa babaeng ito. Dalhin mo na siya sa library para pirmahan ang huling papeles bago siya kunin ng mga nurse sa labas. Kinaladkad ni Leo si Isabela palabas ng silid. Habang naglalakad sila sa pasilyo, nakita ni Isabela si Lucas na hawak ng isang katulong. Ang bata ay umiiyak at pilit na kumakawala. Ang bawat iyak ng kanyang anak ay tila isang punyal na bumabaon sa kanyang puso. Mama, Mama, saan ka po dadalhin? Ang sigaw ni Lucas. Huwag kang titingin, Lucas. Pumasok ka sa kwarto mo. Sigaw ni Leo nang hindi man lang lilingon sa kanyang anak. Pagdating sa library, ang amoy ng lumang libro at alikabok ay sumalubong sa kanila. Inilapag ni Leo ang mga papeles sa malaking mesa ni Don Alejandro. Ang gintong ballpen ay muling inihanda sa harap ni Isabela. Sa labas, maririnig ang tunog ng mga yabag ng sapatos ng mga lalaking mula sa asilo na paakyat na sa hagdanan. Pirmahan mo na ito, Isabela. Ngayon na, ang mariing utos ni Leo. Tumingin si Isabela kay Doña Carmen na nakatayo sa isang sulok. Ang matanda ay dahan-dahang tumango. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malaking painting ng kanyang asawa sa likod ng mesa. Naalala ni Isabela ang mapa ni Mateo. Ang lihim na lagusan ay naroon. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali ng matinding sakripisyo. Kinuha ni Isabela ang ballpen at itinapat sa papel. Ngunit sa halip na pirmahan ang kanyang pangalan, mabilis niyang itinusok ang dulo ng ballpen sa sariling palad. Isang maliit na dugo ang pumatak sa puting papel na lumikha ng isang mantsa na tila isang bunga ng kanyang pighati. Ano ba? Baliw ka talaga. Sigaw ni Leo habang pilit na inaagaw ang ballpen. Sa kaguluhang iyon, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa mansyon. Isang kabit-kabit na tunog ng pagsabog ng fuse box ang narinig mula sa basement. Isang bagay na tiyak na kagagawan ni Mateo o ng isang kakampi sa loob. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ni Isabela ang isang kamay na humawak sa kanya. Hindi ito ang kamay ni Leo at lalong hindi kay Stella.
Ang kamay na ito ay magaspang, ngunit puno ng pag-iingat. Isabela, dito! Ang pabulong na boses ni Doña Carmen. Dinala siya ng matanda patungo sa likod ng painting. Isang tunog ng pagpihit ng mekanismo ang narinig sa katahimikan ng library. Ang painting ay dahan-dahang bumukas na nagpapakita ng isang madilim at makitid na lagusan. Tumakbo ka na, Isabela. Hanapin mo si Mateo sa lumang hardin. Ako na ang bahala rito, ani Doña Carmen habang itinutulak siya papasok. Pero si Lucas? Mama, paano si Lucas? Ang pabulong na pagsamo ni Isabela. Huwag kang mag-alala sa kanya. Hinding-hindi sila sasaktan ni Leo hanggat kailangan nila ang bata para sa mana. Iligtas mo ang sarili mo para mailigtas mo siya pagdating ng panahon. Bago pa man makasagot si Isabela, narinig na niya ang paghampas ni Leo sa pinto ng library at ang kanyang mga mura sa gitna ng kadiliman. Isabela, nasaan ka? Stella, buksan mo ang flashlight. Hanapin niyo ang baliw na yan. Pumasok si Isabela sa lagusan at ang painting ay muling sumara sa kanyang likuran. Ang dilim ay tila isang kumot na bumalot sa kanya. At ang tanging gabay niya ay ang malamig na semento ng pader. Takbo. Takbo ng walang lilingon. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagtakbo sa loob ng makitid na daan, naramdaman ni Isabela na hindi lang siya ang tao sa loob ng lagusan. Isang mabigat na paghinga ang narinig niya sa kanyang likuran. Isang presensya na tila kanina pa siya sinusundan. Walang takas sa rehas na ginawa ko para sa iyo, Isabela. Kahit sa ilalim pa ng lupa, susundan kita hanggang sa mabulok ka sa dilim. Ang boses ni Stella ay tumataginting sa loob ng makipot at madilim na lagusan. Tila isang kaskas ng matalas na kuko sa pader ng semento. Hindi si Mateo ang nasa likuran ni Isabela. Hindi rin ito ang kaligtasang ipinangako sa kanya. Ang bawat hakbang ni Isabela ay mabigat. Ang kanyang hininga ay kapos at tila sinusunog ang kanyang baga. Habang ang anino ni Stella ay dahan-dahang lumalapit. Bit-bit ang isang flashlight na nagbibigay ng nakakatakot na liwanag sa paligid. Naramdaman ni Isabela ang lamig ng pader sa kanyang mga palad habang pilit niyang binibilisan ang kanyang pagtakbo. Ang bawat kanto ng lagusan ay tila isang bitag na handang lumamon sa kanya. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Bawat pintig ay tila isang babala ng paparating na panganib. Sa kanyang isipan, tanging ang mukha ni Lucas ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang huwag sumuko. Kahit na ang kanyang mga binti ay nanginginig na sa pagod. Hindi ka makakalabas dito ng buhay, Isabela. Sigaw ni Stella. Ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw at nagbibigay ng kilabot sa bawat sulok ng madilim na daan. Akala mo ba ay hindi ko alam ang lihim na ito? Matagal ko nang pinag-aralan ang bawat sulok ng mansyong ito bago pa man ako pumasok bilang nurse mo. Biglang nadapa si Isabela. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa matigas at malamig na sahig na nagdulot ng isang matinding kirot na gumapang sa kanyang buong katawan. Ngunit bago pa man siya makabangon, naramdaman niya ang marahas na paghila ni Stella sa kanyang buhok. Napatingala si Isabela. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tindi ng ilaw ng flashlight na nakatutok sa kanyang mukha. Ito ang golden moment ng kanyang pagdurusa. Ang sandaling ang lahat ng kanyang pangarap na kalayaan ay tila gumuho sa harap ng kanyang kaaway. Ngunit sa kabila ng sakit, may isang bagay na naramdaman si Isabela sa loob ng kanyang bulsa. Ang maliit na laruang kotse ni Lucas. Ang malamig na plastik ng laruan ay tila nagbigay ng isang kislap ng katinuan sa kanyang naguguluhan na isipan. Bitawan mo ako, Stella. Ang pabulong na pagsamo ni Isabela, ang boses ay puno ng pait. Huwag mong idamay ang anak ko sa kasakiman niyo. Anak mo? Hindi na siya sa'yo, Isabela. Sa oras na mapirmahan ni Leo ang mga papeles bilang guardian niya, ako na ang magpapatakbo ng buhay ng batang yan. At sisiguraduhin kong malilimutan niya ang pangalan mo. Pang-uuyam ni Stella
habang pilit na kinakaladkad si Isabela pabalik sa direksyon ng library. Ngunit sa isang hindi inaasahang pagkakataon, ang katahimikan ng lagusan ay binuwag ng isang malakas na tunog ng pagbagsak mula sa dulo ng daan. Isang liwanag ang biglang pumasok mula sa labas. Ang lagusan patungo sa lumang hardin ay nabuksan. "Isabela, nasaan ka?" Ang boses ni Mateo. Ang kanyang tinig ay tila isang awit ng kaligtasan sa gitna ng impyerno. Sa gitna ng pagkagulat ni Stella, nag-ipon ng lakas si Isabela. Gamit ang kanyang siko, tinamaan niya ang sikmura ng babae at mabilis na kumawala. Tumakbo siya patungo sa liwanag, patungo kay Mateo na nakatayo sa dulo ng lagusan. May hawak na isang itim na folder at ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. "Mateo!" Sigaw ni Isabela habang pilit na inaabot ang kamay ng abogado. Nang maglapat ang kanilang mga palad, naramdaman ni Isabela ang isang sandali ng kapayapaan. Ngunit ang sandaling iyon ay mabilis na naglaho nang marinig nila ang tunog ng mga sirena sa labas ng hardin. Hindi lang isa, kundi 2 sasakyan. Ang ambulansya mula sa asilo at ang sasakyan ni Leo. "Attorney Mateo, huwag kang makialam sa usaping pamilya." Ang boses ni Leo na pumailan lang mula sa likod ng mga halamanan. Nakatayo si Leo roon, may hawak na isang dokumento at ang kanyang mga tauhan ay dahan-dahang pinalilibutan ang magkabilang panig ng hardin. Ang pinakamasakit na bahagi ay nang makita ni Isabela si Lucas na hawak ng isa sa mga tauhan ni Leo. Ang bata ay nakatingala sa kanya, ang mga mata ay puno ng luha at isang maliit na duct tape ang nakalagay sa bibig nito upang huwag makagawa ng ingay. "Isabela, pumili ka," ani Leo habang itinataas ang dokumento. "Sumama ka ng kusa sa asilo at pirmahan mo ito o sisiguraduhin kong ang huling makikita ni Lucas sa gabing ito ay ang huling hininga ng paborito mong abogado." Napatingin si Isabela kay Mateo. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito, ang kahandaang mamatay para sa kanya. Ngunit tiningnan niya rin ang kanyang anak na nanginginig sa takot. Ang bawat pintig ng puso ni Isabela ay tila isang mabigat na pasanin. Ang kalayaang matagal na niyang pinapangarap ay nasa harap na niya. Ngunit ang kapalit nito ay ang kaligtasan ng mga taong mahal niya. Dahan-dahang binitiwan ni Isabela ang kamay ni Mateo. Ang bawat daliri na humihiwalay sa palad ng abogado ay tila isang hibla ng kanyang kaluluwa na napuputol. "Huwag, Isabela, huwag kang susuko." Ang pabulong na pagsamo ni Mateo, ang kanyang boses ay basag sa pighati. Hinarap ni Isabela si Leo. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng emosyon, tila isang maskara ng semento. "Pakawalan mo ang anak ko. Pakawalan mo si Mateo. Sasama ako sa inyo. Kahit saan niyo pa ako gustong dalhin." Ito ang kanyang pagbabalik. Ang pagbabalik sa rehas na pilit niyang tinatakasan. Habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa ambulansya, ang tunog ng mga kampana ng simbahan sa malayo ay nagsimulang tumunog para sa prosesyon. Ang bawat tunog ng kampana ay tila isang pagluluksa para sa kanyang pagkatalo. Ngunit bago pa man siya tuluyang isakay sa loob ng sasakyan, isang maliit na bagay ang bumagsak mula sa bulsa ni Isabela patungo sa damuhan. Ang maliit na susing ibinigay ni Doña Carmen. Isang mabilis na tingin ang ipinukol ni Isabela kay Mateo. Isang tinging nagsasabing, "Ito na ang huling barahan natin. Gamitin mo ito." Nang sumara ang pinto ng ambulansya at tuluyang lamunin ng kadiliman ang paningin ni Isabela, isang tanong ang naiwang nakasabit sa kanyang diwa. Magagawa kaya ni Mateo na mahanap ang katotohanan sa loob ng library bago tuluyang mapatid ang huling hibla ng kanyang katinuan sa loob ng San Jose Asylum? Ang rehas ay para sa mga hayop, Isabela. At dito sa San Jose, ikaw ang hayop na kailangang amuhin hanggang sa malimutan mo kahit ang sarili mong pangalan.
Ang boses ng matandang nurse ay kasing lamig ng semento sa loob ng seldang kinalalagyan ni Isabela. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakbay sa loob ng madilim na ambulansya, dinala siya sa isang silid na walang bintana. Tanging isang maliit na siwang sa itaas ng bakal na pinto ang nagbibigay ng kakaunting liwanag. Ang amoy ng antiseptic at chlorine ay nanunuot sa kanyang ilong. Isang amoy na tila nagnanais na burahin ang bawat alaala niya ng bango ng mga bulaklak sa hardin ng kanyang ama. Nakahiga si Isabela sa isang matigas na kama. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig dahil sa epekto ng huling gamot na itinurok sa kanya bago siya ipasok. Ngunit sa likod ng kanyang mga nakapikit na mata, hindi kadiliman ang kanyang nakikita. Nakikita niya ang mukha ni Lucas. Nakikita niya ang determinasyon sa mga mata ni Mateo nang pulutin nito ang susi sa damuhan. Sa halip na lamunin ng takot, naramdaman ni Isabela ang isang kakaibang init na gumagapang sa kanyang dibdib. Isang puot na hindi nakakasunog, kundi nagbibigay ng liwanag. Hindi na siya ang mahinang asawa na pilit na nagpapasensya. Ang leon sa loob niya, ang tunay na Isabela Monteverde, ay dahan-dahang nagigising mula sa mahabang pagkakahimbing. Bumukas ang bakal na pinto na lumikha ng isang mabigat na tunog na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng pasilyo. Pumasok ang isang katulong na may dalang tray ng pagkain. Isang matandang babae na may pamilyar na mukha. Nanlaki ang mga mata ni Isabela nang makilala niya ito. Si Nanay Rosa, ang dating kusinera sa mansyon na biglang nawala noong nakaraang taon matapos siyang pagbintangan ni Leo ng pagnanakaw. Nanay ni Rosa? Ang pabulong na tawag ni Isabela, ang kanyang boses ay tila isang tuyot na sapa na naghahanap ng tubig. Mabilis na inilapag ng matanda ang tray at lumapit sa kama. Hinawakan niya ang kamay ni Isabela. Ang kanyang mga daliri ay magaspang ngunit puno ng pagmamahal. Hija, anong ginawa nila sa'yo? Akala ko ay nasa maayos kang kalagayan. Nung pinalayas ako ni Leo, binalaan ko ang papa mo. Pero huli na ang lahat. Ito ang golden moment ni Isabela. Ang muling pagkakaroon ng kakampi sa gitna ng kuta ng kaaway. Nanay Rosa, kailangan niyo akong tulungan. Si Lucas, nasa panganib ang anak ko. At si Mateo, kailangan niyang malaman ang totoo. Mabilis na tumingin si Nanay Rosa sa maliit na siwang ng pinto bago muling bumulong. May dinalang mga gamit si Leo rito kanina, Isabela. Mga laruan ni Lucas na balak niyang itapon o sunugin para malimutan ng bata ang bahay. Nakita ko ang maliit na robot ni Lucas, iyong paborito niyang laruan. Napatigil ang tibok ng puso ni Isabela. Ang robot. Bago siya kuhanin ng mga lalaki sa hardin, mayroon siyang mabilis na pagkakataong isingit ang isang flash drive sa loob ng battery compartment ng laruang iyon. Ang flash drive na naglalaman ng mga video record mula sa mga nakatagong kamera sa library na siya mismo ang naglagay noong mga nakaraang linggo. Nanay Rosa, kailangan niyo pong makuha ang robot na yon. Huwag niyong hahayaang masunog o mawala. Nandoon ang lahat ng ebidensya na kailangan ni Attorney Mateo para mapabagsak si Leo. Ang pagsamo ni Isabela, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pag-asa. Gagawin ko ang lahat, Hija. Itatago ko yon at susubukan kong tawagan si Attorney Mateo. May kakilala akong gwardiya rito na maari nating pagkatiwalaan. Pangako ni Nanay Rosa, bago mabilis na tumayo nang marinig ang paparating na mga yabag sa labas. Nang muling sumara ang pinto at maiwan si Isabela sa dilim, hindi na siya nakaramdam ng pag-iisa. Ang bawat minuto ng pagtitiis sa loob ng asilong ito ay magiging kabayaran para sa bawat luhang pumatak sa kanyang mga mata. Sinimulan niyang igalaw ang kanyang mga daliri, pinupuwersa ang kanyang katawan na labanan ang antok na dulot ng droga. Leo, Stella, ang pabulong niyang panata sa hangin. Akala niyo ay ito na ang huling hantungan ko. Ngunit dito ko sisimulan ang paghukay ng inyong mga libingan. Sa labas ng asilo, sa gitna ng maulan na gabi, isang sasakyan ang dahan-dahang pumarada sa malayo.
Isang lalaki ang lumabas. May hawak na isang basang susi at isang determinasyong tila hindi matitibag ng anumang bagyo. Si Mateo. Ngunit bago pa man makalapit si Mateo sa gate, isang tawag ang natanggap niya sa kanyang telepono. Isang boses na hindi niya inaasahan. Isang boses na nagmula sa loob mismo ng mansyon ng mga Monteverde. Attorney Mateo, itigil niyo ang balak niyong pagpasok. May patibong na inihanda si Leo para sa inyo. Huwag kayong dadaan sa main gate. Akala mo ba ay madali mo lang makukuha ang mana ko, Monteverde? Hindi ka pa nakakalimot. Hindi pa tapos ang laban ng mga pamilya natin. Ang boses sa kabilang linya ay hindi pamilyar kay Mateo. Ngunit ang pait at galit nito ay nagbigay sa kanya ng matinding kaba. Narinig niya ang tunog ng pagpihit ng doorknob sa kanyang likuran. Agad na binaba ni Mateo ang telepono at mabilis na bumalik sa kanyang sasakyan habang ang anino ng isang lalaki ay dahan-dahang lumalabas mula sa gate ng San Jose Asylum. Isang tauhan ni Leo. Sa loob ng asilo, pinilit ni Isabela na labanan ang antok na dulot ng gamot. Ang bawat minuto ay tila isang oras. Lumipas ang maghapon at hindi pa rin bumabalik si Nanay Rosa. Ang kanyang puso ay puno ng pag-aalala. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para na rin kay Nanay Rosa at sa kaligtasan ni Lucas. Nang bumukas ang pinto ng kanyang silid, pumasok si Nanay Rosa. Ang kanyang muka ay pawisan at ang kanyang paghinga ay mabilis. May dala itong isang maliit na bag na puno ng mga gamot at sa ilalim nito, ang pamilyar na robot ni Lucas. Ito ang golden moment ng kabanatang ito, ang muling pagtatagpo ng pag-asa sa gitna ng desperasyon. Ija, nakuha ko na ang robot. Ang pabulong na sabi ni Nanay Rosa, ang kanyang mga mata ay naniningning sa tagumpay. Pero may narinig akong usapan ni Leo at Stella kanina sa hallway. Pupunta sila sa Mansion Monteverde ngayong gabi. Isang pamilyar na pangalan ang narinig ko. Andre, sabi nila. Si Andre daw ang magiging susi sa kanilang tagumpay laban sa'yo. Andre. Ang pangalan ay tila isang kaskas ng matalas na kutsilyo sa mga alaala ni Isabela. Si Andre ay hindi lang basta pangalan. Si Andre ang pangalan ng kanyang kapatid, ang kapatid ni Stella, at ang anak ng mortal na kaaway ng kanyang ama, si Don Ricardo. Matagal nang may matinding alitan ang mga pamilyang Monteverde at Santiago. Ang pagkakakilala ni Stella kay Leo ay hindi isang nagkataon. Nanay Rosa, kailangan mong itago ang robot na ito ng mabuti. Ang mariing utos ni Isabela habang pilit na pinipigilan ang galit na kumukulo sa kanyang dibdib. Huwag na huwag mong hahayaang makuha ito ni Leo at Stella. Ito ang susi sa lahat ng kanilang kasinungalingan. Sa Mansyon Monteverde, nagmamadali si Leo sa library. Si Stella ay kasunod niya may dalang isang maliit na brown bag. Sigurado ka ba rito, Leo? Baka mahuli tayo ng matandang yon. Ang tanong ni Stella. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Huwag kang mag-alala, Stella. Si Mama ang magiging bait sa patibong na ito. Ang sagot ni Leo habang binubuksan ng vault gamit ang susi na kinuha niya sa matanda. Ang kailangan lang natin ay ang dokumentong ito para matapos na ang lahat. Nang mabuksan ang vault, isang lumang talaarawan ang kinuha ni Leo. Heto, ang diary ng mekaniko ni Papa. Dito nakatala ang lahat ng kanyang ginawa. Ang mga detalye ng pagputol ng preno ng sasakyan ni Don Alejandro, ang ebidensya ng kanyang pagpatay. Ngunit sa halip na itago, ibinuhos ni Leo ang isang bote ng kemikal sa ibabaw ng talaarawan na naging dahilan upang unti-unting matunaw ang mga pahina, kasama ang lahat ng ebidensya. Ngayon, wala nang makakapagpatunay na pinatay ko ang tatay ni Isabela. Ang lahat ng ebidensya ay magiging abo na lamang, ang sabi ni Leo habang tumatawa, isang nakakatakot na tawa na puno ng tagumpay. Pero Leo, ano na ang plano mo para kay Mateo? Tanong ni Stella, ang kanyang mga mata
ay naniningkit sa pag-aalala. Sabi mo ay may patibong ka na inihanda para sa kanya. Si Mateo? Akala niya ay matalino siya, ngunit masyado siyang emosyonal. Gumawa ako ng isang pekeng email mula sa kasamahan ni Isabela sa asilo na naglalaman ng mga maling detalye tungkol sa lokasyon ng isang lihim na ebidensya sa ilalim ng lumang puno ng mangga sa hardin. Kapag pumunta siya roon, may inihanda akong isang bagay na makakapagpatahimik sa kanya ng tuluyan. Nang marinig ang plano ni Leo, biglang nanlamig ang buong katawan ni Stella. Hindi niya inaasahan na ganoon ang magiging kasukdulan ng kanilang kasakiman. Ang kanilang pagganti sa pamilya Monteverde ay tila lumagpas na sa kanilang mga inaasahan. Sa loob ng San Jose Asylum, habang nakatitig sa robot ni Lucas, naramdaman ni Isabela ang isang matinding kaba. Alam niyang sa bawat segundong lumilipas, may isang bagay na masama ang nangyayari sa labas. Ang flash drive sa loob ng robot ay ang huli nilang pag-asa. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa kanyang isipan. Ang tawag sa telepono ni Mateo. Kung ang tumawag sa kanya ay isang taong alam ang lihim na lagusan, ibig sabihin, merong isang kakampi na may mas malalim na koneksyon sa mansyon. Sino ang nagbabala kay Mateo? At sapat ba ang babalang iyon upang mailigtas siya sa patibong ni Leo? Huwag kayong mag-alala, mga bisita. Ang gabing ito ay gabi ng pagdiriwang ng isang bagong simula para sa pamilya Monteverde at pagtatapos para sa mga nagdududa. Ang boses ni Leo ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, puno ng kumpiyansa at pekeng saya. Isang engrandeng selebrasyon ang idinaos para sa ika-70 kaarawan ni Doña Carmen, ngunit sa likod ng mga ngiti at tawanan, may isang matalim na tensyon na nakasabit sa hangin. Ang mga piling bisita mula sa alta sosyedad ay naroon, umiinom ng mamahaling alak at nagpapalitan ng mga tsismis. Sa isang sulok, nakatayo si Stella. Suot ang isang mamahaling gown, ang kanyang mga mata ay naniningkit habang sinusuri ang bawat galaw ng mga tao. Mula sa loob ng San Jose Asylum, sa isang maliit na telebisyon na lihim na ipinuslit ni Nanay Rosa, pinapanood ni Isabela ang live coverage ng fiesta sa Mansyon Monteverde. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Bawat segundong lumilipas ay tila isang pagsubok sa kanyang pagtitiis. Nakita niya si Nanay Rosa na mahigpit na nakahawak sa robot ni Lucas, na tila ba yun ang pinakaimportanteng kayamanan sa mundo. Nanay Rosa, nakita niyo ba si Attorney Mateo? Ang pabulong na tanong ni Isabela, ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa gilid ng higaan. Hindi ko siya makita, Hija, pero may narinig akong usapan ng mga nurse kanina. May isang abogadong binitbit dito sa asylum kaninang madaling araw, lasing daw at nang istorbo. Ang sagot ni Nanay Rosa, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Nanlamig ang buong katawan ni Isabela. Si Mateo, naging matagumpay si Leo sa kanyang patibong. Ang kaba ay unti-unting lumamon sa kanyang pag-asa. Samantala, sa Mansyon Monteverde, nagpatuloy ang selebrasyon. Lumapit si Leo sa isang maliit na platform at kinuha ang mikropono. Ngayon, gusto kong ipaalam sa inyo ang isang napakalaking balita. Sa gabing ito, sa harap ninyong lahat, ay formal nang sisimulan ang isang bagong kabanata sa buhay ni Isabela. Ang kanyang kondisyon ay lumalala at sa kapakanan ng pamilya, napagdesisyonan naming ilipat siya sa isang mas mapayapang lugar kung saan siya ay makaka-recover ng tuluyan. Isang bulong-bulungan ang umaling-awngaw sa buong ballroom. Napansin ni Stella ang isang bahagyang nangiti sa mga labi ni Doña Carmen. Isang nangiting tila may itinatagong sikreto. Sa loob ng San Jose Asylum, sisiguraduhin naming magiging maayos ang kanyang paggaling. At sa oras na yon, ang aking anak na si Lucas ay mananatili sa aking pangangalaga at sa pangangalaga ng kanyang bagong mama. Ani Leo, habang ngumingiti kay Stella. Ang mga mata ni Stella ay nagningning sa tagumpay. Iyon na ang kanyang sandali.
Narinig ni Isabela ang bawat salita ni Leo mula sa telebisyon at naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Ngunit sa halip na sumuko, isang determinasyon ang biglang sumiklab sa kanyang mga mata. Ibigay niyo sa akin ang cellphone, Nanay Rosa. Ang mariing utos ni Isabela, ang kanyang boses ay hindi na ang mahinang boses ng isang pasyente. Kinabahan si Nanay Rosa, ngunit ibinigay niya ang telepono. Mabilis na nag-dial si Isabela ng isang numero na matagal na niyang kinalimutan, ngunit biglang bumalik sa kanyang isipan. Sa ballroom, habang nagtatalumpati si Leo, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nang makita niya ang pangalan ng tumatawag, nanlaki ang kanyang mga mata. Si Isabela. Paano siya nakatawag? Ang pabulong na tanong ni Leo, puno ng pagdududa. Sinagot ni Leo ang tawag. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagtataka. Isabela, anong kailangan mo? Hindi ka ba pwedeng tumahimik na lang sa loob ng selda mo? Leo, akala mo ba ay madali mo akong maloloko? Akala mo ba ay hindi ko alam ang lahat ng plano niyo ni Stella? Ang boses ni Isabela ay malakas, malinaw, at puno ng lakas, hindi ang boses ng isang baliw. Narinig ko ang lahat. Ang pagpatay mo kay Papa, ang pagpapalit ng mga gamot ko, ang pagpapahiya mo sa akin sa harap ng buong mundo. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Lahat ng mga mata ay nakatuon kay Leo na biglang naging puting-puti ang mukha. Hindi hindi totoo yan, sigaw ni Leo. Pilit na pinatitigas ang kanyang paninindigan. Baliw ka, Isabela. Lahat ng sinasabi mo ay gawa-gawa lamang ng iyong imahinasyon. Baliw? Kung baliw ako, paano ko nakuha ang numero mo, Leo? Ang sagot ni Isabela. Paano ko nalaman na pupunta ka sa library para sunugin ang talaarawan ng mekaniko? At paano ko nalaman na binalak mong patayin si Attorney Mateo sa ilalim ng puno ng mangga? Ang bawat salita ni Isabela ay tila isang matalim na espada na tumatama sa dibdib ni Leo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang mikropono ay muntik nang bumagsak sa kanyang kamay. Biglang namatay ang mga ilaw sa ballroom. Isang madilim na anino ang bumalot sa buong mansyon. Isang tunog ng pagpihit ng doorknob ang narinig mula sa likod ng malaking pinto. Nakatayo doon si Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Sa kanyang tabi, isang matangkad na lalaki ang dahan-dahang lumabas, si Mateo, na may benda sa kanyang ulo, ngunit matatag ang kanyang tindig. Sa kanyang kamay, may hawak itong isang itim na flash drive. Hindi ka pa rin nakakalimot, Leo. Ani Mateo, ang kanyang boses ay malinaw at malakas. Ang akala mo ay nasunog mo na ang lahat ng ebidensya. Ngunit may isang bagay na hindi mo naisip. Ang isang camera na nakatago sa loob ng library na nag-record ng lahat ng iyong ginawa. Nang umilaw ang malaking screen sa likod ni Leo, isang video ang lumabas. Ang video ni Leo na sinusunog ang talaarawan. Ang video ng kanyang pagtataksil kay Isabela. At ang mga video na nagpapatunay na ang mga gamot na ipinapainom niya sa kanyang asawa ay lason. Ang galit at pagkagulat ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Nagkalat ang mga tao, nagbubulungan, at ang mga mukha ni Leo at Stella ay tila nalusaw sa tindi ng hiya at galit. Ngunit bago pa man makakilos si Leo, isang maliit na figura ang dahan-dahang bumaba mula sa hagdanan. Isang maliit na batang lalaki, suot ang isang malinis na pajama at sa kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak ang pamilyar na robot. Si Lucas. Tumingala si Lucas kay Leo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Papa, totoo po ba ang lahat ng narinig ko? Totoo po ba na sinaktan niyo si Mama? Hindi Lucas. Hindi totoo ang lahat ng iyan. Ang mama mo ay may sakit. Ginugulo lang niya ang isipan mo. Ang boses ni Leo ay basag, puno ng desperation, habang pilit niyang tinatanggi ang katotohanang lumabas sa malaking screen. Ang mga bisita ay nagkakagulo.
Ang mga bulungan ay naging malalakas na komento at ang mansyon na bati ay puno ng saya ay ngayon ay nagiging saksi sa isang nakakagulantang na pagbagsak ng isang pamilya. Nakatayo si Stella sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay puting-puti at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot. Mabilis na lumapit si Leo kay Lucas. Pilit niyang inaabot ang kamay ng bata. Anak, maniwala ka sa papa mo. Ang mama mo, balisa lang siya. Hindi na niya alam ang kanyang sinasabi. Ngunit imbes na sumama, umatras si Lucas. Ang maliit na bata ay nakatingala sa kanyang papa. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagdududa. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang robot na ibinigay ni Nanay Rosa. Hindi po, hindi totoo yan, Papa. Ang pabulong na sabi ni Lucas. Ang kanyang boses ay nanginginig. Narinig ko po kay Tita Stella kanina. Sabi niya, kapag pumirma na si Mama, wala nang makikialam sa atin. Pwede na nating bilhin ang lahat ng gusto natin. Ang bawat salita ni Lucas ay tila isang matalas na karayom na tumusok sa puso ni Leo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Alam niyang ginagamit siya ni Lucas at ang pagtataksil ng kanyang anak ay ang pinakamasakit na tinik na naramdaman niya sa gabing iyon. Walang hiya ka, Lucas. Ikaw na bata ka. Sumama ka sa akin. Sigaw ni Leo habang pilit na inaagaw ang robot mula sa kamay ng bata. Bago pa man makahawak si Leo sa robot, isang matigas na palad ang biglang humarang. Si Mateo. Nandoon siya, matatag ang tindig, sa pagitan ni Leo at Lucas. Huwag mong saktan ng bata, Leo. Hawakan mo ang sarili mo. Ang mariing utos ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Attorney Mateo, huwag kang makialam sa usaping pamilya ko. Ibalik mo ang robot na yan. Sigaw ni Leo habang sinusubukang agawin ang flash drive mula kay Mateo. Ngunit bago pa man magkaharapan ng dalawa, isang matalas na tunog ng pagpihit ng susi ang narinig mula sa pintuan ng ballroom. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis, kasunod ang isang babaeng nakasuot ng medical gown, si Isabela. Walang bahid ng takot o kahinaan sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay matalas, ang kanyang tindig ay matatag, at ang kanyang presensya ay tila isang reyna na muling bumalik sa kanyang trono. Ito ang kanyang golden moment, ang muling paglitaw ng kanyang lakas at dangal. Mga pulis, nandito po kami para arestuhin si Leonardo Monteverde at Stella Santiago sa kasong pagpatay kay Don Alejandro Monteverde, pagnanakaw ng ari-arian at paglalason, ang mariing pahayag ni Mateo habang iniaabot ang flash drive sa isang pulis. Hindi totoo yan. Ginagamit lang nila ako. Sigaw ni Stella habang sinusubukang tumakas. Ngunit bago pa man siya makalabas ng pinto, hinarangan siya ni Doña Carmen. Stella Santiago, sa lahat ng taong niloko mo, hindi mo ako madadaya. Matagal ko nang alam na hindi lang pera ang habol mo, kundi paghihiganti para sa tatay mong traidor. Ang malamig na pahayag ni Doña Carmen. Ang mga taong katulad mo ay hindi karapat-dapat na umapak sa mansyong ito. Sinubukan ni Stella na sampalin si Doña Carmen, ngunit mabilis na nahawakan ng pulis ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. Samantala, lumapit si Isabela kay Lucas. Lumuhod siya at niyakap ang kanyang anak ng mahigpit. Anak, hindi na kita iiwanan. Hindi ka na nila masasaktan. Nang makita ni Leo ang lahat, ang kanyang mukha ay nagulantang mula sa pinakamataas na pedestal ng kapangyarihan at kasinungalingan. Unti-unti siyang bumabagsak. Tumakbo siya patungo kay Isabela. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit na tila gusto niyang saktan ang kanyang asawa. Sa huling pagkakataon, Isabela, walang hiya ka. Sirain ko ang mukha mo. Sigaw ni Leo habang naglulunsad ang suntok.
Ngunit bago pa man dumapo ang kamao ni Leo sa mukha ni Isabela, humarang si Mateo. Tumama ang kamao ni Leo sa pisngi ni Mateo na naging dahilan upang mapaatras ang abogado. Isang maliit na dugo ang tumulo mula sa labi ni Mateo. "Tama na, Leo," sigaw ni Mateo. Ang biglang pag-atake ni Leo ay naging mitya para kumilos ang mga pulis. Mabilis nilang inaresto si Leo. Ang tunog ng posas ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Sa kanyang pagpupumiglas, isang tunog ng putok ang biglang narinig. Hindi ito nanggaling sa baril ng pulis. Hindi rin ito nanggaling sa baril ni Leo. Isang maliit na bote ng lason ang nabasag sa kamay ni Leo. Isang lason na tila pareho sa ginamit niya para patayin ang ama ni Isabela. Isang tahimik na putok, isang pagtatapos ng kanyang kasamaan. Nang dahan-dahang mawalan ng malay si Leo, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Isabela. Puno ng pagkapuot at pagsisisi, ang mansyon na dating puno ng kasinungalingan ay ngayon ay tahimik. Wala na ang ingay ng fiesta at wala na ang mga anino ng kasakiman. Nang dalhin si Leo at Stella ng mga pulis, naiwan si Isabela na yakap si Lucas sa gitna ng ballroom. "Hija, patawarin mo ako," ang pabulong na sabi ni Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. "Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko. Ibigay mo sa akin ang parusa na nararapat sa akin." Lumapit si Isabela sa matanda at hinawakan ang kanyang kamay. "Hindi ako ang magpaparusa sa inyo, Mama. Kayo mismo ang nagparusa sa inyong sarili sa pamamagitan ng pagtingin sa naging anak niyo. Ang tanging hiling ko ay magbago kayo." Ibinigay ni Isabela kay Doña Carmen ang dokumento ng paglilipat ng lupa. Ang dokumentong hindi niya pinirmahan. Ang mansyong ito ay mananatiling sa mga Monteverde. Kung gusto niyo itong ipamahala, ibigay niyo sa taong pinagkakatiwalaan ni Papa. Tumingin si Doña Carmen kay Mateo na nakatayo sa likuran ni Isabela. Ang kanyang pisngi ay may maliit na pasa. Tumango ang matanda, puno ng pasasalamat. Ang mga sumunod na araw ay naging abala para kay Isabela. Binigyan ng katarungan ang pagkamatay ng kanyang ama. Si Leo ay nahatulan ng pagpatay at pagtataksil, habang si Stella ay nahatulan ng pagiging kasabwat. Si Doña Carmen ay nagpasya na lumayo muna sa mansyon at mamuhay sa probinsya upang makahanap ng kapayapaan sa kanyang sarili. Ang mansyon Monteverde ay muling nagliwanag. Ang mga bintana ay muling binuksan at ang hardin ay muling namulaklak. Isang araw, habang nakaupo si Isabela sa bench sa hardin, kasama si Lucas na naglalaro sa ilalim ng puno ng mangga, lumapit si Mateo. "Isabela, ayos ka na ba?" tanong ni Mateo habang dahan-dahang nauupo sa tabi niya. Ang kanyang tinig ay malambing, puno ng pag-aalala. Tumingin si Isabela kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. "Salamat sa iyo, Mateo. Kung wala ka, baka wala na ako ngayon." Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Isabela. "Hindi ka nag-iisa, Isabela. Hindi ka na muling mag-iisa. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Ang araw na magiging malaya ka at muling makakangiti." Isang kilig ang naramdaman ni Isabela. Ang pakiramdam na ang isang tao ay naghihintay para sa'yo na ikaw ay mahalaga. Dahan-dahan, isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo habang pinapanood nila si Lucas na tumatakbo at tumatawa sa ilalim ng araw. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan, isang kapayapaan na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Ang oras ay patuloy na lumilipas, Mateo. Ang pabulong na sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. At handa na akong simulan ang bagong kabanata ng aking buhay kasama kayo ni Lucas.